Bakit nga ba pare-pareho palagi ang suot ko? Gandang araw po, ako po si CRP na Jim D po. So, yun na nga, may pumansin na naman po. Napakita natin yung message, yung post niya. Napansin nila na paulit-ulit yung damit na ginagamit ko. So, napaliwanag ko na po na ito dati, pero mas maganda na maipaliwanag ko uli para doon sa mga hindi nakapanood. So, honestly kasi, hindi talaga ako maluho. Dati maluho ako. Pero may mga na-realize kasi ako na mga bagay, kaya ako natuto na magtipid. So, unang, sabi ko nga, dati, kinukonsider ko yung kinikita nung trabaho. Dati, nagtatrabaho ako. Okay. Or nagdinegosyo ako ngayon. Pero nung nagtatrabaho kasi ako, doon ako natuto sa pera kasi na-realize ko kasi na hindi naman yung talent ko o yung skills ko sa ang binabayaran nung yung employer ko. Kasi dati ahente ako ng bubong eh. So akala ko noon yung ibinabayad sa akin nung may-ari ng kumpanya, bayad para doon sa pagbebenta ko. Pero na-realize ko kasi, hindi pala yung talent ko, yung ibinibenta ko doon sa sa employer ko, kundi oras ko. So, nung na-realize ko na oras ko pala yung binibenta ko doon sa employer ko, let's say, kunyari, yung isang damit, 500 pesos. Okay, kunyari lang, 500 pesos yung isang damit. Tapos, ang ginawa ko niyan, imbes na bilangin ko siya as pera, binilang ko siya as oras. Okay? So, kung 500 pesos din, kunyari lang, yung sweldo ko per day, ibig sabihin, yung isang buong araw na inubos ko sa trabaho ko, kapalit lang nung damit na yun. So, na-realize ko nun, oras ko pala yung binibenta ko sa trabaho ko. Nung na-realize ko yun, mas napahalagahan ko yung pera. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kung marirealize mo na pera pa, na oras pala ang binibili sa'yo, pahalagahan mo to. Kasi alam mo kung bakit? Kasi alam mo hindi na maibabalik yung oras na yun eh. Alam mo yun? Kaya marami sa atin, may mga nagko-comment na nahihirapan sila sa buhay kasi kesyo, yun, pakita rin natin kung nandiyan na yung comment na yun na hindi ko raw naiintindihan yung pagiging mahirap. Actually, galing talaga ako doon. Maaaring nakikita nyo kasi ngayon yung malaki na yung kumpanya. Pero honestly, doon kami sa pinakailalim talaga nagsimula. Maaaring nakikita nyo yung mga warehouse ko na gym na 1,000 square meters. Pero hindi nyo ma-imagine na nagsimula lang kami sa garahe, sa 30 square meters. Tapos, would you believe, ito yung pinakamalaking diferensya. Hindi sa barat ako eh. Alam nyo ba na sa business ko na to, 17 years na kami. So, nagsimula ako ng 2 tao lang sa Gym Depot na gumagawa ng equipment ko. Ngayon, nasa 30 na kami mahigit yung mga tauhan ko. Pero would you believe, sa 17 years, never ako na nag-celebrate ng birthday ko. Nanlibre ako, nagpakain ako, nagpainom ako. Never. Ang kasama ko, pag birthday ko, is yung mga taong importante sa akin. Yung mga anak ko. Yun yung importante. Hindi ko kailangan i-impress or i-satisfy yung ibang mga tao. So, kasi iniisip ko, pamilya ko nangangailangan sa akin, sila yung kasama ko, sila yung, kumbaga, pinaglalaanan ko nung pagod at hirap ko. Hindi yung ibang tao. Pero pansinin mo yan, kapatid, hindi ko naman sinasabing lahat, pero karamihan sa mga Filipino na minsan iuutang pa natin eh. Yung panggastos sa birthday nung apo, ng anak, o ikaw, lagi parang tradisyon na yon na kailangan taon-taon magpapainom tayo kasi hodang mangutang ako or kung hindi ka mangutang yung sweldo mo, iubos mo. Let's say sa isang birthday mo gastos ka 3,000. So kung 500 pesos ang sweldo mo, 6 na araw yun. Ibig sabihin 6 na araw yung nawala sa'yo para lang ma-treat mo yung mga taong hindi mo naman kailangan i-impress. Diba? So, yun yung naging mindset ko. So, ako, okay lang ako na masabihan na paulit-ulit yung mga damit ko as long as nagsiserve siya kung ano yung purpose niya. Sabi ko nga, dati, pag napunta ako sa bangko, nakachineles lang din ako. May pumansin lang sa akin na dapat hindi na ganun yung forma ko. Pero kung saan ako komportable, doon ako. As long as
lagi naman nilalaban yung damit ko, hindi naman ako paulit-ulit ng damit, okay lang ako doon. Yun din sana yung maipapayo ko doon sa mga ibang nagpaplano na either magnegosyo or mag-level up sa buhay nila. Kasi, sa totoo lang, yun, isa sa pinaka-na-realize ko, hindi yan tungkol sa kung magkano yung kinikita mo. Promise. Hindi yan tungkol sa kung magkano yung kinikita mo. Tungkol yan sa magkano yung nasa-save mo. Kasi, kagaya na sabi ko, 17 years na ako dito sa business na to. At one particular time, talagang parang nalula ako sa success nung business. Kasi sabi ko nga, dati 30 square meters lang yung gym, tapos naging 1,000 square meters. Dati, sa kalsada lang kami nagwe-welding. Ngayon, nasa warehouse na kami nagfa-fabricate. So, na-overwhelm ako doon. So, ang ginawa ko, bumili ako ng lupa na hindi ko pinakinabangan, na hindi kumikita, na ilit ng bangko. Bumili ako nung pick-up na hindi ko pinakikinabangan, pinagyabang ko lang, na ilit ng bangko. So, doon, na-realize ko talaga na na dapat talaga mapapagplanuhan mo lahat ng gastos. So, dapat, sayang yung pagkakataon na binigyan ka para makapag-acquire ng ganyan. Kasi natuto na ako mag-ipon eh. Yun yung tinuro sa akin ng mga magulang ko, matutong mag-ipon. Pero ang naging problema doon, nagkulang yung aral na itinuro sa akin kasi dapat pala, yung inipon mong pera, hindi sa luho dapat napunta. Kundi dapat yung napunta sa mga bagay na kikita ng pera. Hindi katulad yan Ngayon, nakita nyo yung bahay ko na naiutang ko sa bangko, 5 years, tapos nabayaran ko na. Yung dalawa na yun, isipin mo to, bumili ako 2015 ng property sa Antel, lupa lang. Kumbaga sabi ko, investment to eh. Yun yung iniisip ko, investment, hulog-hulog-hulog, galing sa sarili kong bulsa. Nagka-problema, hindi ko kinaya na bayaran siya, nailit. Samantalang yung pangalawa na property na inutang ko sa bangko, inutang ko ulit sa bangko, pero ito, kumikita yung property na to. Yung gym ko, nandito sa property na to. Tapos, nung nilipat na yung gym, yung maliit na gym, sa mas malaking gym, sa warehouse, ginawa ko naman fabrication, so kumikita pa rin. So ngayon, may nagbabayad ng utang ko sa bahay na yun. Yun yung investment. Kasi, marami nagagalit sa akin doon. Pagka sinasabi ko na, hindi palaging asset or investment ang property. Kasi, maski ako, ang tumimo sa utak ko, yan lupa na yan, lumalaki naman ang value niyan eh. Di ba? Tama, maraming magko-comment yan. Yun yung kita mo. Pero bilang negosyante, ang tawag doon, paper gain. What I mean is, okay, binili ko ng 1 million tong property na to ngayon. Next year, 2 million kunyari. Yung 1 million na in-increase na yon, hindi ko mapapakinabangan yung bilang negosyante. Not unless, bebenta ko. Pero kung nandun lang siya, wala akong pakinabang doon. 'Di ba? So, kumpara doon sa bumili ako ng bahay at lupa na may negosyo, na doon ako naglagay ng negosyo, yung negosyo na yon, kung hindi man kaya ng negosyo na yon na bayaran 100% ng utang mo, at least nakakatulong siya. Hindi yung 100% na napupunta yung sweldo mo sa pagbabayad. Let's say, ito, maraming tayong kapatid na pwedeng matuto rito. Kahit minimum wage earner ka, pwede ka kasing magkaroon ng sarili mong bahay at lupa. Okay? So, ang pag-ibig kasi, once na 2 years ka na member dyan, pwede ka nang umutang. Up to 6 million yung pwede mong utangin. Plus, syempre, magkano yung sweldo mo? Hindi naman pwedeng umutang ka ng 6 million, mababa lang yung sweldo mo. Okay. Given, kunyari, may isang developer dyan, pwede kang bumili ng bahay at lupa through Pag-ibig. Diba? After 2 years lang na pagbabayad mo sa Pag-ibig. Okay, minimum wage earner ka. Let's say, pagpalagi mo, kunyari, 600 pesos yung sweldo mo. O kunyari lang, 18,000. 18,000 kunyari yung sweldo mo. O kunyari, binata ka pa. So, 18,000 yung mo, sipin mo, kunyari lang 10,000 pesos. Kunyari, 10,000 pesos ang monthly amortization. Kunyari lang yun Kung 10,000 ang monthly amortization nung property na yon, ibig sabihin sa 18,000, 10,000 doon, panghulog mo doon sa bahay na yon. O, di ba? Sasabihin mo naman, at least hindi ako umuupa. Pero kung umupa ka, mga 5,000 lang siguro yung upa mo kung ikaw lang mag-isa, di ba? Pero again, investment kasi yung iniisip natin. Ang tanong dito, kapatid,
Kung kaya mo mang bayaran, yung 10,000 na yon galing sa sweldo mo, ang tanong nung, papaano pag nawalan ka ng trabaho? Sino magbabayad ng property na yun? Kaya makikita mo, ang daming pasalo. It's either maraming pasalo or sa pag-ibig, maraming na-foreclose. Kasi malaking porsyento na umuutang sa bangko at sa pag-ibig, ang source of income nila para mabayaran ang source of payment nila para mabayaran yung utang nila is yung income nila. Which is yung income na yun, sinasigurado ko sa inyo, hindi yan stable. Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng natanggal ka sa trabaho, pwedeng nagsara yung kumpanya na yan. So, maraming dahilan para matigil yung trabaho mo. Kaya nga ngayon, ang sinasuggest ko, bakit hindi na magtayo ka rin ng negosyo doon sa bahay mo? Marami ka pwedeng gawin dyan. So, kita mo naman sa lahat naman ng subdivisions kasi may mga magagaling na nagko-comment na, may zoning to, hindi ka pwedeng ganito, ganyan eh. Okay, pero kahit saan sulok naman ng Pilipinas, pwera doon sa mga high-end, siguro, na subdivision, halos lahat ng sulok ng Pilipinas may sari-sari store, kapatid. Diba? So, ang general rule, ang general rule, pwede ang sari-sari store kahit saan. Yun ang general rule. Bibihirang lugar lang ang hindi pwede. So, doon sa lugar na pwede magtayo ng sari-sari store, bakit hindi, kapatid, magtayo ka ng sari-sari store mo doon? Diba? Para na sa ganun, yung kinikita ng sari-sari store, kung hindi man sapat para mabayaran yung utang mo buwan-buwan, at least makakatulong. Diba? Ganon-ganon din naman yung sinishare ko sa inyo na ginawa ko sa property ko. Imbis na gumawa ako ng sari-sari store, naglagay ako ng gym. Bakit? Kasi yung sari-sari store, ang problema ko dyan, kailangan ko kumuha ng tao na oras-oras magbabantay doon sa sari-sari store. Kasi yung sari-sari store, hindi pa pwedeng walang tindera or tindero doon sa loob, di ba? So, mag-hire ka or kundi kasama mo sa bahay yung magbabantay, ubos oras. Pero sa akin, sa experience ko, nung nagtayo ako, pakita natin, yung nagtayo ako ng maliit na gym sa bahay ko, sabi ko nga kahit walang bantay, marami na naman magsasalta. Kasi baka manakawan ka. Nandun po talaga yung yung risk na manakawan ka. Buti na lang, hindi ako nag-isip ng ganon. Kasi, wala naman mag-gym sa akin na taga ibang lugar eh. Puro taga doon din lang sa amin kasi residential yung area namin. So, swerte naman ako na hindi ako nanakawan. Pero, yung thinking ko kasi, palibasa positive ako. So, nagtuloy yung gym na yon. Ang laking bagay ng gym na yun talaga na para mabayaran yung utang ko sa bangko. Kasi, hindi siya kailangan tutukan eh. Hindi siya kailangan oras-oras bantayan. Actually, ang pinakamalaking risk, hindi yung nakaw eh. Kasi yung nakaw, isipin mo to, yung mga plato kasi, yung mga plates or dumbbells, mabibigat yan. Madali kang mahalata pag naglabas ka. Tapos, sa malupit niya, pag binenta mo pa sa junk shop yan, magkano lang yan per kilo? Ang mga plates natin is pounds or 2.2 divided by 2.2. Kaya kung 10 pounds yung ninakaw mo, divided by 2.2, lalabas siya mga nasa 4 na kilo lang. Parang ganun lang. Tama ba? 10 pounds o 4 na kilo lang. So, magkano lang ang benta niyan? Ang laki ng risk. Actually, ang mas madalas pa dyan is hindi nagbabayad yung mga tao sa gym. Pero kung di man siya magbayad, again, sinasabi ko, sa gym, hindi ako lugi kasi wala naman ako consume. Unlike kung may sari-sari store ako, na nakawan ako, hindi nagbayad, lugi ako. So kapatid, sana may natutunan ka dun sa mga napag-usapan natin ngayon. Kasi gusto ko yung ma-share sa inyo yung success story ko. Na alam ko na nanggaling talaga ako sa pinakababa, sa pinakasimpleng pamumuhay. Tapos sabi ko nga hanggang ngayon na medyo maaluan na kami sa buhay, hindi mo pa rin ako makikita na nagse-celebrate ng birthday ko, gumagastos ng hindi kailangan gumastos, yung damit ko as is. So, sana, kasi hindi ko kailangan i-impress yung mga tao na hindi kasama doon sa journey ko, doon sa paghihirap ko. Again, sana kapatid, ma-realize mo yan na magkaroon ka ng pag-asa na hindi palaging nandiyan ka sa ilalim, pwede kang umangat. Unahin mo lang muna na ipunin at iwasan gumastos sa mga hindi dapat pagkagastosan. Kung po si RP na Jim Dipong, magandang araw po.